Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Newsline. Ika-6 sa buwan ng Pebrero, taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Sa mga nagkalat na loan scam at harassment sa paniningil, ligtas at mababang interes ng loan alok pa rin ng Pag-ibig Fund. Young campus journalists sa lungsod nagsama-sama sa 2025 DSPC. At 35 olive ridley hatchlings ang pinakawalan sa bayan ng Puerto Galera. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, sa kabuuang 271 persons deprived of liberty o PDLs mula sa 16 na jail facilities sa Bureau of Jail Management and Penology ng Southwestern Tagalog Region, ang kumuha ng Alternative Learning System Accreditation and Equivalency o ALS-ANE examination. Ayon sa BJMP Mimaropa, kung saan ay may Memorandum of Agreement sila sa DepEd na isinusulong ng parehong ahensya ang pagbibigay ng basic education para sa mga out-of-school youth at adults, kabilang na ang mga PDLs. Sa kabuuang 271 persons deprived of liberty o PDLs mula sa 16 na jail facilities ng Bureau of Jail Management and Penology sa Western Tagalog Region, ang kumuha ng Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Examination. Ayon kay BJMP Mimaropa Information Officer, Jail Officer 3, Geoffrey Anglo. Sinabi ni Anglo na ang mga PDL learners ay sumailalim sa programa ng ALS mula noong nakaraang taon at matapos ang 10 buwan na panahon ng pagsusuri. Kailangan silang kumuha ng accreditation at equivalency test para malaman kung papaano nila na-absorb ang kanilang mga aralin sa pamamagitan ng mga multiple choice questions at essay na ibinigay ng mga guro sa mga pampublikong paaralan at mga tauhan mula sa Bureau of Alternative System. Ang bawat examinee ay may iba't ibang examination paper para sa elementary o secondary accreditation at kailangan nilang mapatunayan sa bumubuo na Accreditation at Equivalency Committee sa Maynila na karapat-dapat silang magawaran ng sertifikasyon mula sa DepEd para sa kaukulang antas ng pagsusulit, elementarya o sekundarya. Dagdag pa ni Anglo na ang BJMP ay may Memorandum of Agreement sa DepEd kung saan isinusulong ng parehong ahensya ang pagbibigay ng basic education para sa mga out-of-school youth at adults. Kabilang ang mga PDLs na pinapayagang makapagpatuloy ng pag-aaral sa loob ng piitan habang nagsisilbi ng kanilang sentensya. Tiniyak din sa publiko na ang pagsisikap ng ahensya ng BJMP na makapagbigay ng pag-asa at dignidad sa mga PDL ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iba't ibang programa sa kabila ng kanilang kalagayan upang makapag-ambag sila sa lipunan sa oras na sila ay makalabas na ng pasilidad. Kabilang sa mga nakibahagi sa isang araw na eksaminasyon ay ang mga district municipal at city jails ng Sablayan, San Jose, Puerto Princesa City, Brooks Point, Taytay, San Teodoro, Bansud, Calapang City, Boac, Rojas, Romblon, Nauhan, Gasan, Mamburao, Odsiongan at Santa Cruz. Samantala, ika-31 ng Enero sa kauna-unahang pagkakataon isinagawa ang Chinese New Year sa lungsod ng Calapan kung saan ay pinuno ang nabanggit na araw ng mga aktibidad para sa mga Calapeño. Sa mga naging kaganapan, balikan natin sa ulat na ito. Ika-31 ng Enero sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang Chinese New Year sa lungsod ng Calapan kung saan ay pinuno ang nabanggit na araw ng mga aktibidad para sa mga Calapeños. Kabilang na dito ang mga games, workshops, bazaar, arts and crafts at maging film showing, katuwang isang Chinese school sa lungsod. Ganap na listas ng hapon ng Isara ang pangunahing kalye sa lungsod para sa Dragon at Lion Dance na kinagiliwan ng mga manonood.
Masaya mga itong bumisita rin sa ilang establishmento habang marami ang sinamantalang pagkakataon na makapag-selfie at groovy sa mga performers ng Dragon at Lion Dance. Kasama ng mga itong pumarada si City Mayor Malu Murillo at ilang opisyales ng pamahalaang lungsod. Isang programa rin ang isinagawa sa Oriental Mindoro National High School Gymnasium kung saan ay nasaksihan ang buong pagtatanghal ng Dragon at Lion Dance at ilang pang natatanging bilang. Sa mensahe ni Mayor Malu Murillo, pinahayag niya ang pagnanais na higit na paigtingin ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaang lungsod at Chinese community sa lungsod. Ito ani ay tiyak na magbubunga ng maraming mga proyekto at programa para sa mga Calapeños. Pinasalamatan rin niya mga performers ng Dragon at Lion Dance na naghatid ng saya sa mga mamamayan ng lungsod. Ngayong taong 2025 o Year of the Wooden Snake, inaasahan na maghahatidan nila ito ng paglago at pagbabago. Samantala, tinapos naman ang selebrasyon sa pamamagitan ng fireworks display. At tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa temang Media for Inclusion, Promoting Diversity, Equity, and Integrity through Campus Journalism. Ito ang tema kung saan ay dinaluhan ng mga mag-aaral na kabilang sa campus journalism sa kanilang mga paaralan. Matagumpay itong naisagawa ang 2025 Division Schools Press Conference na pinamahalaan ng DepEd, Calapan City Division. Matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Calapan ang 2025 Division Schools Press Conference na pinamahalaan ng DepEd Calapan City Division sa pangunguna ni Division Superintendent Susana Bautista. Ginanap ito sa Oriental Mindoro National High School Gymnasium nakaraang February 1 to February 3, 2025 ng Pebrero. Sa temang Media for Inclusion, Promoting Diversity, Equity, and Integrity through Campus Journalism. Dinuluhan ito ng mga mag-aaral na kabilang sa campus journalism sa kanilang mga paaralan.
Layon na nasabing gawain na mabigyang oportunidad ang mga batang mamamahayag na mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Calapan na maipamalas ang kanilang kakayahan at kahusayan sa larangan ng pamamahayag. Ilan lamang sa pinaglabanan ng mga batang mamamahayag ang news writing, editorial writing, feature writing, sports writing, science and health writing, copy editing and headline writing, photojournalism, editorial cartooning, and column writing. Mayroon ding group contest tulad ng radio script writing and broadcasting, collaborative desktop, TV script writing and broadcasting contest at iba pa. Samantala, ang mga mangunguna sa DSPC ang aabante naman sa Regional Schools Press Conference. Samantala, sa panahon ngayon, maging ang panghihiram po ng pera at pag-apply ng loan ay mabilis na rin at marami na rin na nag-aalok ng fast and easy loan online. Kasabay nito ang pagdami rin ng mga online lending scams, kaya naman po payo ng Pag-ibig Fund. Magtiwala sa mga lehitimo at subok ng mga financial institutions. Sa panahon ngayon, maging ang panghihiram ng pera o pag-a-apply ng loan ay mabilis na rin at marami na rin ang nag-aalok online. Ganun pa man, hindi lahat ng loan app ay legit. Abang ang ilan naman, bagamat totoong mabilis at kakaunting lamang ang requirements ay gumagamit naman ng mapangahas na pamamaraan ng paniningil. May ilan namang nag-aalok ng mababang interes, subalit ito ay ipinapataw ng monthly at kung susumahin ay may mataas ring patong sa halaga ng iyong inutang. Kaya naman ang publiko ay pinapayuhan na mag-ingat at manghiran lamang sa mga lehitimong institusyon tulad ng multipurpose loan na inaalok ng Pag-ibig Fund. Ayon kay Calapan Branch Acting Head Mark Sean Arjona, sa Pag-ibig Fund MPL, walang hidden charges. Ang interes ay bumabalik rin sa mga miyembro bilang dividendo at mabilis rin o one-day processing lamang. Una po, kami po yung mga walang hidden charges po kami. Hindi kami nag-charge ng kung ano-ano po. Tapos po, kapag tayo ay nag-loan, di ba, nag-i-interest po yun. Normally, lahat naman ng loans may interest. Pero, ang interest po sa Pag-ibig Fund ay nagseserve din po at the end of the year. Nagseserve po yan na dividendo. Dinedeclare ng Pag-ibig Fund dyan as dividends po. Bumabalik din yan sa mga members. Di ba? Kaya habang dumadami po yung naglo-loan sa Pag-ibig Fund, lumalaki ang kita ng Pag-ibig Fund, lumalaki din yung dividendo. Kasi yung dividendo po ay dinedeclare ng Pag-ibig Fund is up to 70% ang kinita ng Pag-ibig Fund. Puro dividendo po yan. So ano pa yung mga advantages niyan? Mabilis po ang proseso po namin. One-day processing po kami. Kapag nag-file po kayo ngayon, tomorrow afternoon, nasa it's either loyalty card plus or kung anong Paxbal, bang Paxbal, or kung anong panghawak po natin na ATM card. So napakabilis po. Another po dyan, pagka sa Pag-ibig Fund po, secure po yung loan po natin. Hindi po yan naloloan ng iba kung ano man. So malinis po ang record ng Pag-ibig Fund pagdating po sa ganyan po maganda yung reputation po ng Pag-ibig Fund bilang financial institutions. Kami po ay napakalaki na po ng assets ng Pag-ibig Fund. Sigurado po na hindi po ito masasubject po sa pagkalugi. So kaya kung ano man po ang inimpok ninyo at mga niloloan po ninyo, siguradong secure po sa Pag-ibig Fund. Magbabalik po ang TVNet News Live makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko.
Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. 35 olive ridley hatchlings sa pinakawalan sa baybay ng Barangay Santo Niño sa bayan ng Puerto Galera na pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Office katuwang ang Marine Guardians at ilang volunteers 1 ng Pebrero. Narito po ang report. 35 olive ridley hatchlings ang pinakawalan sa baybay ng Barangay Santo Niño sa bayan ng Puerto Galera na pinangunahan ng tanggapan ng Municipal Environment and Natural Office katuwang ang Marine Guardians at ilang volunteers 1 ng Pebrero. 23 ng Nobyembre nang matanggap ng Puerto Galera Menro ang report na namataan ng isang pawikan na nangingitlog sa may baybayin ng Sitio La Laguna, Barangay Sabang. Dito ilang volunteers mula sa nasabing komunidad ang agad rin nagsagawa ng pagmamarka sa lugar kasabay ng pagtatayo ng bakod dito upang maprotektahan ang mga itlog ng pawikan. Dahil sa napakalapit na sa karagatan ang nesting area na malaki ang posibilidad na madala ng alon, minabuti ng Menro katuwang ang Marine Guardians at Bantay Dagat na ilipat ang may 76 na itlog sa ligtas na lugar sa baybayin ng Barangay Santo Niño. Daily monitoring naman ang sinagawa ng mga volunteers mula sa malapit na resort dito, Marine Guardians at Bantay Dagat hanggang sa 31 ng Enero nang magsimulang mapisa ang mga itlog. 35 hatchlings ang ligtas at pansamantalagang inilagay sa isang sisidlan hanggang sa pakawala ng mga ito kinabukasan. Patunay lamang nila ito ng malasakit at pagtalima sa mga makabuluhang gawain ng lokal na pamahalaan at komunidad bilang ang Puerto Galera ay itinuturing naman at Biosphere Reserve. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilyang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube at type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na nakanap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments and suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumal po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindanao. Ako po muli, si Jake Viray, na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.